Hinding-hindi maaaring iwanan ng Pransya ang gitnang silangan. Kung titingnan ang impluwensya ng aming bansa na nagpapatakbo sa rehiyon, walang sino man ang maaaring tumalikod sa Pransya. Gamit lamang ang pangalan nito, matagal nang hinihingi ng Pransya ang napakalaking pondo mula sa UAE para sa proyektong Rafale F-5 fighter jet. Ngunit may mas nakakahihiyang punto, ang hindi pagbabahagi ng kaalaman sa mga pangunahing source code at kagamitan sa pagdevelop. Para bang nag-aaya kang magpatayo ng bahay, kinuha mo ang bayad, pero ikaw lang ang nakakaalam ng password sa pinto? Dahil walang ibang pagpipilian, napilitan ang UAE na sumang-ayon na may sama ng loob. Ngunit kamakailan, matapos dumalo sa seremonya ng paglulunsad ng proyektong Agila ng Pilipinas, tuluyang nagbago ang sitwasyon na ikinagulat ng gobyerno ng Pransya. Iuurong namin ang lahat ng pondo sa development mula sa Pransya at ibubuhos lahat sa Pilipinas. Hindi nyo pa ba nakikita na binabago ng Pilipinas ang mga patakaran ng buong mundo? Ano nga ba ang dahilan kung bakit pinili ng UAE ang Pilipinas, kahit na nangangahulugan ito ng tuluyang pagtalikod sa Pransya? Ating ibubunyag ang mga lihim ng kinabukasang binitiwan ng Pransya ngunit mahigpit na hinawakan ng Pilipinas. Bago tayo magsimula, mangyaring suportahan ang aming produksyon sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba na "Mabuhay ang Pilipinas." Pansamantalang itinigil ng UAE ang paglalabas ng pondo para sa proyektong Rafale F-5. Huminga ng malalim ang analyst bago magpatuloy sa isang mababa at maingat na boses. At sa kasalukuyan, seryosong ikinokonsidera ng UAE ang proyektong Agila ng Pilipinas bilang alternatibo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang lahat ng tunog sa conference room. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpabago sa hangin sa silid. Sa buong buhay ko, hindi ko kailanman pinagdudahan na ang industriya ng depensa ng Pransya ang sentro ng mundo. Hindi ito simpleng pagmamalaki. Ito ay isang paniniwalang nabuo mula sa dekada ng karanasan sa larangan. Ang Rafale, ang simbolo ng paniniwalang iyon. Sa tuwing nakikita ko ang silweta ng Rafale na lumilipad sa kalangitan ng Ehipto, nagbabantay sa mga hangganan ng India at tumatawid sa mga disyerto ng Qatar, nararamdaman kong malalim na nakaukit ang pangalan ng Pransya sa mapa ng pandaigdigang depensa. Bawat pirma sa kontrata ay isang kumpirmasyon na muling pinili ng mundo ang Pransya. Ang pakiramdam na iyon ang nagpanatili sa akin sa posisyong ito sa loob ng mahigit 20 taon. At sa araw na iyon, nagsimulang mayanig ang pakiramdam na iyon. Ang pulong ay ipinatawag ng biglaan sa hapon ng walang anumang paunang abiso. Ang silid ng pulong ng Defense Strategy Committee sa Paris ay puno na ng mga matataas na opisyal, mga ehekutibo ng defense industry at maging mga general. May mga mukha roon na bihirang makita. Tahimik ang lahat, kahit wala pang nagsasalita, ramdam na ramdam ang tensyon sa hangin. Umupo ako malapit sa bintana at sinulyapan ang pabalat ng ulat. UAE Rafale F-5 Project, Urgent Situation Report. Sa totoo lang, hindi ako gaanong nabahala sa simula. Ang negosasyon sa UAE ay dumaan na sa maraming pagsubok, mga alitan sa presyo, kondisyon sa paglilipat ng teknolohiya, porsyento ng partisipasyon ng kanilang lokal na industriya. Ang mga bansa sa gitnang silangan ay sanay nang magbigay ng pressure hanggang sa huling sandali para makakuha ng mas magandang deal. Inakala kong isa lang ito sa mga ganitong taktika. Nagsimula ang pulong at isang batang analyst ang tumayo sa harap. Medyo binabaan niya ang kanyang boses habang ipinapaliwanag ang sitwasyon. Ganap na itinigil ng UAE ang paglalabas ng humigit kumulang 3.5 bilyong euro o mahigit 250 bilyong piso na napagkasundo ang ipuhunan sa Rafale F-5 Joint Development Project. Walang hiling para sa muling negosasyon, walang opisyal na dahilan. Bigla na lang silang tumahimik. May isang senyales kaming natanggap sa pamamagitan ng aming internal network at iyon ay ang proyektong Agila ng Pilipinas. Saglit na katahimikan ang bumalot sa silid at pagkatapos nagsimulang marinig ang mga mahinang tawa. Nagsimula ito sa mga pigil na paghalakhak hanggang sa naging bulungan at pag-ungot. Isang general ang nagkrus ng braso at tiningnan ng analyst sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang fighter jet ng Pilipinas, magiging alternatibo sa Rafale. Ang pananakot ay dapat naman kapani-paniwala. Isang mataas na opisyal na katabi niya ang agad na sumang-ayon.
Ang Agila ay gumagamit din ng makina mula sa Amerika at hindi pa kumpleto ang stealth capabilities nito. Wala pa itong ni isang karanasan sa aktwal na labanan. Ang paggamit niyan bilang alternatibo ay mas nakakahiya pa. Babalik din sila sa atin. Ang mga bansa sa gitnang silangan ay walang tunay na pagpipilian. Isang pinaghalong pakiramdam ng kapanatagan at pangungutya ang pumuno sa silid. Karamihan ay nakapagpasya na. Ito ay isang taktikal na pressure mula sa UAE at sa paglipas ng panahon, babalik din sila sa negosasyon. Sa gitna ng tawanan nanatili akong tahimik, may mali. Noong lahat sa pulong ay nakatingin sa iisang direksyon, ako lang ang tila may nararamdamang kakaiba mula sa ibang pananaw. Isang di komportableng pakiramdam na bumabagabag sa akin. Sa mga nakaraang buwan, personal kong naramdaman ang pagbabago sa aming mga kliyente sa gitnang silangan. Dati, kapag binabaan ang presyo o dinagdagan ng kaunting technical support, masaya na silang pumipirma. Ngayon, iba na ang kanilang mga tanong. Ganap ba naming makokontrol ang fighter jet na ito? Kung masira ito, maaari ba naming ayusin nang walang pahintulot mula sa Pransya? Maaari ba naming ikabit ang mga missile na gusto namin? Sa panahon ng digmaan, maaari ba kaming mag-utos ng pag-atake batay sa aming sariling desisyon? Ang sagot ng Pransya ay palaging pareho. Ang mga pangunahing source code ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Pransya. Ang pagbabago ng armas ay nangangailangan ng konsultasyon sa Pransya. Ang maintenance ay dapat gawin ng mga aprobadong kumpanya. Tinawag namin itong prinsipyo ng pagprotekta sa soberanya ng teknolohiya at matagal kong pinaniwalaan na tama ito. Ngunit ngayon, nagsisimula akong maramdaman na ang sagot na iyon ay hindi na nagpapanatili ng kontrata kundi nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon. Ang pulong ay mabilis na natapos, gaya ng inaasahan. Ang konklusyon, babalik din ang UAE. Walang karagdagang aksyon ang kailangan. Sa panlabas, sumang-ayon ako. Tiniklop ko ang ulat at inilagay sa aking bag. Ngunit habang paalis sa conference room, isang pangungusap ang paulit-ulit sa aking isipan. Proyektong Agila, ang Agila ng Pilipinas. Nang gabing iyon, nag-iisa ako sa opisina at sa unang pagkakataon, sinimulan kong seryosong suriin ang mga materyales tungkol sa industriya ng depensa ng Pilipinas. Mga teknikal na detalye ng proyektong Agila, estado ng development, estratehiya sa pag-export, posibilidad ng pakikipagtulungan sa gitnang silangan. Sa simula, simpleng pagsusuri lang ang plano ko. Inisip kong sapat na malaman kung ano ang nakakuha ng atensyon ng UAE. Ngunit habang binabasa ko ang bawat pahina, unti-unting bumagal ang aking mga kamay. Hindi lang isang fighter jet ang ibinebenta ng Pilipinas. Ang kanilang idinisenyo ay isang open platform kung saan ang bumibiling bansa ay maaaring mag-integrate ng sarili nilang mga armas. Kasama na sa simula pa lang ang pagsasanay para sa mga lokal na maintenance crew at sa pamamagitan ng joint development structure, binibigyan nila ng pagkakataon ang bumibiling bansa na direktang makialam sa proseso ng development para iakma ito sa kanilang partikular na pangangailangan. Ang bumibili ng armas ay hindi lang isang customer, sila ay isang partner sa paglikha ng armas na iyon. Habang binabasa ko ang tungkol sa istrukturang ito, bigla kong naalala ang isang eksena sa isang negosasyon sa Abu Dhabi ilang taon na ang nakalipas. Isang opisyal ng militar ng UAE ang nagtanong kung maaari nilang ikabit ang kanilang sariling gawang missile sa Rafale. Umiwas sa direktang sagot ang aming team at sinabing kailangan muna itong dumaan sa approval process sa France. Hindi ito direktang pagtanggi, pero katumbas na rin iyon ng hindi. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, dahan-dahang itinaas ng opisyal ng UAE ang kanyang ulo. Kung gayon, hindi kami bumibili ng isang fighter jet, kundi isang relasyon kung saan kailangan naming humingi ng pahintulot sa Pransya sa tuwing ipagtatanggol namin ang aming kalangitan. Noon, pinagtawanan ng aming team ang sinabi niya. Sinabi nilang walang bansa ang basta-basta na lang magbibigay ng advanced na teknolohiya at ignorante ang hindi nakakaintindi nito. Ang kontrata ay natuloy at kinalimutan ko na ang insidenteng iyon. Ngunit ng gabing iyon, ang mga salitang iyon ay bumalik sa akin na may ibang bigat. Hindi iyon isang emosyonal na reaksyon. Iyon ay isang babala. Marahil noon pa man, nagsimula ng maghanap ng ibang landas ang UAE. Sa mismong negosasyong iyon, gumagawa na sila ng desisyon. Ngunit hanggang sa huli, hindi namin ito nakita. Nang malapit na ang madaling araw, saka ko lang iniangat ang aking tingin mula sa screen.
Sa labas ng bintana, maningning pa rin ang mga ilaw ng Paris, ngunit hindi ko ito napapansin. Isang kaisipan lamang ang umiikot sa aking ulo. Ibinenta ng Pransya ang mga armas sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang mga kliyente, habang ang Pilipinas ay nagbebenta ng armas sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang mga kliyente na maging mas malakas. Mahigpit na hinawakan ng Pransya ang teknolohiya habang binuksan ng Pilipinas ang pinto nito. At ang mundo ngayon, saan nga ba ito lumingon? Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot. Hindi ito simpleng panghihinayang sa isang nawalang kontrata. Ito ay isang mas malalim at mas madilim na pangamba na marahil ang Pransya ay nawawalan na ng puwang sa kasalukuyang panahon. Mag-aalas 2 na ng madaling araw, ngunit hindi pa rin ako makaalis sa opisina. Sa aking mesa, nagpatong-patong na ang mga printout tungkol sa industriya ng depensa ng Pilipinas. Ang proyektong Agila F-50PH, ang tangking Tamaraw, ang artileryang kidlat at ang sistema ng depansang tala. Nagsimula ako sa isa, ngunit ang isang dokumento ay humantong sa isa pa na naguugnay sa iba pang mga proyekto. Kinusot ko ang aking mga mata at muling tumingin sa screen. Aaminin ko, bago ko simulan ang pagsisiyasat na ito, ganito ang tingin ko sa Pilipinas. Isang bansang mabilis manggaya, mura, ngunit may kulang sa esensya. Isang pangalawang pagpipilian para sa mga bansang hindi komportable sa Pransya o Amerika. Habang binabasa ko ang mga dokumento, unti-unti kong napagtanto kung gaano kayabang at kakitid ang pananaw na iyon. Ang unang nagbigay sa akin ng matinding pagkabigla ay ang pilosopiya sa likod ng disenyo ng Agila. Ang Rafale ay isang fighter jet na idinisenyo, kinokontrol, at pinapatakbo ng Pransya ayon sa mga alituntunin nito. Ang bumibiling bansa ay simpleng tumatanggap at gumagamit nito sa loob ng mga pinahihintulutang limitasyon. Sa kabilang banda, ang Agila ay idinisenyo bilang isang open platform kung saan ang bumibiling bansa ay malayang makapag-integrate ng mga armas na kanilang nais. Mayroon silang access sa ilang bahagi ng operating system. Ang pagsasanay sa lokal na maintenance crew ay kasama sa basic package at sa pamamagitan ng isang joint development structure, may puwang silang direktang makialam sa direksyon ng development upang iakma ito sa kanilang mga pangangailangan. Napabulong ako sa harap ng screen. Ito ay hindi isang armas, ito ay isang plataporma. Agad kong naunawaan kung bakit mahalaga ang pagkakaibang iyon. Ang isang bansang bumibili ng armas ay nakadepende sa bansang nagsusupply habang gumagana ang armas na iyon. Ngunit ang isang bansang bumibili ng plataporma ay maaaring bumuo ng sarili nilang sistema ng pakikidigma batay sa platapormang iyon. Nagkakaroon sila ng kakayahang mag-operate ng nagsasarili kahit wala ang bansang nag-supply. Hindi sila umaasa, sila ay lumalago. Ibinenta ng Pransya ang pag-asa, habang ang Pilipinas ay nagbebenta ng paglago. Habang naiintindihan ito ng aking isip, hirap itong tanggapin ng aking puso. Matagal kong pinaniwalaan na ang pinakamalakas na armas ng industriya ng depensa ng Pransya ay hindi ang teknolohiya mismo, kundi ang istrukturang nagpapaasa sa mga kliyente sa aming teknolohiya. Ang isang bansang bumili ng Rafale ay hindi makikipagdigma nang wala ito. Kailangan nilang bumili ng mga piyesa mula sa Pransya. Ang mga software update ay dapat dumaan sa Pransya at ang mga advanced maintenance personnel ay kailangang sumailalim sa pagsasanay sa Pransya. Tinawag namin itong technological superiority at inakala naming ito ang buhay ng industriya ng depensa ng Pransya. Ngunit kung titingnan mula sa pananaw ng kliyente, may ibang pangalan ito, pagsakop. Nang pumasok ang salitang iyon sa aking isipan, naramdaman kong nanlamig ang aking likod. Kinabukasan, isang pribadong pagpupulong ang muling idinaos sa loob ng Ministry of Defense. Mas mabigat ang tensyon kaysa sa nakaraang araw. Ang pananahimik ng UAE ay tumatagal ng higit sa inaasahan at may ilang nagsimulang mag-alala na hindi na ito isang simpleng taktika sa negosasyon. Gayunpaman, hindi nagbago ang pangunahing opinyon. Maghintay lang tayo, babalik din ang UAE. Isang general ang nagtaas ng boses. Wala tayong dahilan para baguhin ang ating mga kondisyon. Kung isusuko natin ang ating mga pangunahing code, guguho ang pundasyon ng industriya ng depensa ng Pransya. Kung magmamatigas tayo, tiyak na babalik sila. Pagkatapos, isang tahimik na boses ang narinig mula sa isang sulok ng silid. Ito ang batang analyst na responsable para sa defense strategy. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at maingat na nagsalita.
Paumanhin, ngunit hindi po ako sang-ayon. Hindi ito tungkol sa mga pangunahing code. Ito ay tungkol sa soberanya sa operasyon. Biglang tumahimik ang silid. Hindi siya natinag at nagpatuloy. Ang mga bansa sa gitnang silangan ay ayaw nang humingi ng pahintulot mula sa Amerika o Pransya para makipagdigma. Gusto nila ng mga armas na magbibigay daan sa kanila na ipagtanggol ang kanilang sariling lupain gamit ang kanilang sariling mga kamay. Hindi ito simpleng usapin ng performance. Binago ng isang pangungusap na iyon ang hangin sa silid. May mga mukhang hindi sang-ayon, ngunit may bigat ang kanyang mga salita na nagbigay sa lahat ng dahilan para mag-isip. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, nanlamig ang aking puso. Ang isang pangungusap na iyon ay eksaktong naglalarawan sa lahat ng nangyayari. Soberanya sa operasyon. Hindi ko kailanman seryosong pinag-isipan ang mga salitang iyon. Sa mga negosasyon sa depensa, ang konsepto ng soberanya ay palaging tinatalakay sa larangan ng teknolohiya. Ito ay tungkol sa kung aling teknolohiya ang ililipat at kung alin ang protektahan. Ngunit ang soberanyang tinutukoy ng mga bansa sa gitnang silangan ay iba. Ito ay mas fundamental. Ang kakayahang kumilos ayon sa sariling pagpapasya kapag sumiklab ang digmaan nang hindi humihingi ng pahintulot sa iba. Ang karapatang ipagtanggol ang sariling kalangitan ayon sa sariling desisyon. Ang kalayaang palitan ng isang missile nang hindi kailangang tumawag sa Paris. At ang bansang nagbibigay ng mga armas na gumagarantiya sa kalayaang iyon ay nagiging Pilipinas. Pagkatapos ng pulong, habang pabalik sa opisina, isa pang eksena sa negosasyon ang pumasok sa aking isipan. Sa huling yugto ng kontrata ng Rafale, isang miyembro mula sa panig ng UAE ang nagtanong sa aming team. Sa panahon ng digmaan, posible bang mag-operate ng nagsasarili kahit walang software update? Hindi kami direktang sumagot. Sinabi naming may mga komplikadong aspetong teknikal. Pagkatapos, malamig nang umiti ang taong iyon at sinabing, kung gayon ibig sabihin, kahit na nasa gitna kami ng digmaan, kailangan pa rin naming makipag-ugnayan sa Pransya. Noon, seryoso ang reaksyon ng aming team. Sinabi naming huwag bigyan ng emosyonal na interpretasyon ang mga issue sa pamamaraan. Ang kontrata ay natuloy at kinalimutan ko ang sandaling iyon. Ngunit ngayon, tila naiintindihan ko na kung anong desisyon ang sinimulang gawin ng UAE noong araw na iyon. Noon pa man, naghahanap na sila ng ibang partner. Pagkatapos ng pulong, habang inaayos ang mga dokumento, isang nakakagulat na pangungusap ang natagpuan ko sa isang ulat tungkol sa Pilipinas. Hindi ginagawang sakop ng Pilipinas ang kanilang mga kliyente. Ginagawa nila silang mga kasosyo sa pag-unlad. Paulit-ulit kong binasa ang pangungusap na iyon. Sa Poland, bumuo sila ng lokal na sistema ng produksyon. Sa gitnang silangan, ginamit nila ang paraan ng joint investment. Sa Timog Silangang Asya, ito ay sa pamamagitan ng kooperasyong teknolohikal. Tinutulungan ng Pilipinas ang mga partner na bansa na palakasin ang kanilang sariling industriya ng depensa. Hindi ito simpleng pagbebenta ng armas at tapos na. Ito ay isang paraan ng sabay na pagpapalago sa kapabilidad ng depensa ng partner na bansa. Sinubukan ng Pransya na panatilihin ang mga kliyente sa pamamagitan ng pagbebenta ng teknolohiya, habang ang Pilipinas ay gumagawa ng mga kaalyado sa pamamagitan ng pagbabahagi ng teknolohiya. Habang pinag-iisipan ko ang pagkakaibang iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto kong hindi lang simpleng halaga ng kontrata ang nawawala sa Pransya. Ang nawawala sa amin ay ang kaayusan ng mga alyansa sa hinaharap. Hindi nagbebenta ng armas ang Pilipinas. Tahimik silang lumilikha ng isang bagong balangkas ng internasyonal na relasyon. At kami, nang hindi ito namamalayan, ay patuloy na binabasa ang mundo gamit ang mga lumang paraan. Isinara ko ang mga dokumento at sumandal sa aking upuan. Biglang naramdaman kong masikip at nakakasakal ang aking opisina. Palaging naniniwala ang Pransya na ang mundo ang dapat lumapit sa kanila. Ang mga kliyente ang dapat matuto ng paraan ng Pransya, sumunod sa mga kondisyon ng Pransya, at kumilos sa loob ng pahintulot ng Pransya. Ngunit iba ang Pilipinas. Sila mismo ang pumapasok sa mundo. Hindi nila hinihiling sa mga kliyente na sundin ang kanilang mga patakaran. Sila ang nag-aangkop sa kanilang sarili upang matugunan ang mga pangangailangan ng kliyente. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang matinding pagsisisi. Sa loob ng dekada kong pag-upo sa mga negosasyon sa depensa, ni minsan ba ay tiningnan ko ang relasyong ito mula sa pananaw ng kabilang panig? Ni minsan ba ay nagtanong ako kung ano talaga ang kanilang kailangan,
hindi lang kung ano ang gusto naming ibigay. Ang sagot ay napakalinaw, hindi. Gumawa kami ng pinakamahusay na fighter jet sa mundo, ngunit hindi namin sinubukang unawain kung ano talaga ang gusto ng kabilang panig. At ngayon, binabayaran namin ang halaga nito. At ang Pilipinas, tahimik na pumapasok sa puwang na aming binaliwala. Nang gabing iyon may isang ulat na nakabukas sa aking mesa. Ang pamagat ay ang Middle Eastern NATO at ang papel ng Pilipinas. Nang una kong makita ang pamagat, sa totoo lang, muntik na akong matawa. Ang ideya na ang Pilipinas ang magiging sentro ng kaayusan sa seguridad sa gitnang silangan ay tila isang kalokohan ilang buwan pa lang ang nakalipas. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang tawanan ang ulat na iyon. Ang mga bagay na personal kong napatunayan nitong mga nakaraang araw ay ginagawang posible ang pamagat na iyon. Nang buksan ko ang ulat, ang unang talata pa lang ay tumama na sa akin. Nakasaad dito na ang mga bansa sa gitnang silangan ay may malaking hinanakit sa paraan ng Amerika at Pransya na nagbibigay lamang ng armas kapag kailangan nila at nagpapataw ng mga restriksyon kapag may krisis. Lalo na't sa paulit-ulit na pag-atake ng drone at missile mula sa Iran, gusto ng mga bansa sa gitnang silangan ng isang sistema ng depensa na maaaring kumilos ng nagsasarili anumang oras nang hindi nangangailangan ng pahintulot mula sa labas. At sa huling pangungusap, nakasulat, ang Pilipinas ay hindi tinitingnan bilang isang bansang nagbebenta ng armas, kundi isang bansang nagdidisenyo ng isang nagsasariling sistema ng seguridad. Matagal akong nakatitig sa pangungusap na iyon. Isang bansang nagdidisenyo ng isang nagsasariling sistema ng seguridad. Iyon pala ang tingin ng gitnang silangan sa Pilipinas. Hindi isang bansang nagbebenta ng armas, kundi isang bansang lumilikha ng istruktura para ang isang bansa ay makalaban ng mag-isa. Sa isang pangungusap na iyon, naging napakalinaw sa akin kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng ibinebenta ng Pransya sa loob ng dekada at ng ibinebenta ng Pilipinas. Habang binabasa ang ulat, isa-isa kong sinuri ang mga kamakailang galaw sa depensa ng UAE, Saudi Arabia, Qatar at Ehipto. At may natuklasan akong isang pagkakatulad. Hindi sila nagpapasya batay sa performance sheet kapag pumipili ng armas ng Pilipinas. Mabilis ba ang delivery? Flexible ba sa technology transfer? Posible ba ang lokal na maintenance at supply ng piyesa? Maaari bang ikabit ang mga ninanais na armas ng walang political interference? Kapag sumiklab ang digmaan, kailangan pa bang tumawag sa Pransya o Amerika? Nang makita ko ang checklist na iyon, sa wakas ay naintindihan ko kung ano talaga ang gusto ng mga bansa sa gitnang silangan. Hindi nila gusto ang pinakamahal na fighter jet. Gusto nila ang fighter jet na pinakamadaling gamitin na parang sarili nila. Mabilis na kumakalat sa mga bansa sa gitnang silangan ang pananaw na ang mga armas na gawa sa Pilipinas ay nagiging tunay na pag-aari mo sa sandaling bilhin mo ito. Sa kabilang banda, ang mga armas ng Pransya ay nananatili sa ilalim ng pahintulot ng Pransya kahit na nabili na. Hindi kami nagtiwala sa aming mga kliyente habang ang Pilipinas ay nagtiwala sa kanila. Ang pagkakaibang iyon ang lumikha ng lahat ng mga resultang ito. Makalipas ang 2 araw, dumalo ako sa isang pribadong briefing sa Ministry of Defense. Ang briefing material ay naglalaman ng isang nakakagulat na pagsusuri. Ang pag-alis ng UAE ay maaring hindi lamang isang pagkabigo sa isang kontrata, kundi isang pagtanggi sa buong modelo ng depensa ng Pransya. Agad na nagkagulo ang silid. Isang mataas na opisyal ang halos tumayo sa kanyang upuan at nagtaas ng boses. Kalokohang pagsusuri. Tatalikuran ng mga bansa sa gitnang silangan ng Pransya? Makakabili ba sila ng F-35? Matatapos ba bukas ang Agila? Mayroon tayong Rafale at ang Rafale ang pinakamahusay na fighter jet sa mundo. Ngunit isang opisyal mula sa Strategic Analysis na nakaupo sa tapat ang nagsalita ng mahinahon ngunit may diin. Nagpunta na ang Poland sa Pilipinas, gumagalaw na rin ang silangang Europa. Nagpapadala na rin ng senyales ang Saudi Arabia. Nagsisimula pa lang ang problema. Nang marinig ang mga salitang iyon, muling nagkagulo ang silid. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong pinagpapawisan ako ng malamig. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nagiging totoo ang takot na maaaring bumagsak ang buong istruktura ng depensa ng Pransya. Pagkatapos ng briefing, hindi ako bumalik sa opisina. Kinuha ko agad ang aking telepono. Mayroon akong kakilala na isang defense consultant sa UAE na nakasama ko sa loob ng ilang taon.
Ito ay isang personal na ugnayan, hindi opisyal, at paminsan-minsan kaming nag-uusap, maingat ko siyang tinawagan. Matapos ang ilang ring, sinagot niya ang tawag. Gagnon, matagal na tayong hindi nagkikita. Matagal na nga. Pwede ba akong magtanong ng direkta? Oo naman. Talaga bang iiwanan niyo na ang Pransya? Isang maikling katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi namin kinamumuhian ang Pransya, Gagnon. Kung gayon, bakit? Tinitingnan pa rin kami ng Pransya bilang mga kliyente. Ang Pilipinas ay tinitingnan kami bilang mga kasosyo. Pagkarinig ko sa mga salitang iyon, sandali akong hindi nakapagsalita. Nagpatuloy siya. Hindi nila kami sinusubukang turuan kung paano lumaban. Tinutulungan nila kaming maging may kakayahang ipagtanggol ang aming sarili. Ang pagkakaibang iyon, hindi kailanman naintindihan ng Pransya. Mabilis na natapos ang tawag. Matagal akong nakatayo na hawak ang telepono. Ang pagkakaiba ng kliyente at kasosyo. Ang pagkakaiba ng pagtuturo at pagsasama. Iyon ang hindi nagawa ng Pransya. Matagal naming tiningnan ang gitnang silangan bilang mga estudyanteng kailangang matuto, ang may teknolohiya at ang wala, ang nagbibigay ng pagpipilian at ang pinipili. Ang herarkiyang iyon ay itinuring naming napakanatural at nagsimulang tanggihan ng mundo ang mismong herarkiyang iyon. Nang gabing iyon, muli kong binuklat ang mga dokumento. Hindi lang proyektong Agila. Ang Pilipinas ay nag-aalok sa mga bansa sa gitnang silangan ng sistemang pandepensa sa himpapawid na tala, mga tangking tamaraw at mga artileryang kidlat, kasama ang isang disenyo na nag-uugnay sa suporta sa logistik at pagsasanay ng mga tauhan. Hindi pa doon nagtatapos. Iniuugnay din nila ang kooperasyon sa enerhiya at supply ng langis upang pagsamahin ang seguridad at ekonomiya sa iisang balangkas. Ang nakikita ko sa kabuuang larawan ay nagpatingin sa akin sa labas ng bintana. Maganda pa rin ang tanawin ng Paris sa gabi. Ngunit sa unang pagkakataon, tila naaamoy ko ang paghina sa likod ng kagandahang iyon. Nakikipagtransaksyon ang Pransya. Gumagawa ng mga kaalyado ang Pilipinas. Ang pagkakaibang iyon ay mas malaki at mas mabilis na nagiging katotohanan kaysa sa inaakala ko. Ilang araw ang lumipas, ngunit hindi nagbago ang pananaw sa Ministry of Defense at sa industriya ng depensa ng Pransya. Sa labas, mukhang kalmado. Sa mga opisyal na pagpupulong, patuloy na iginigiit ng mga general na ang Rafale F-5 ang magiging pinakamahusay na fighter jet sa mundo at paulit-ulit na binabanggit ng ilang opisyal na ang Agila ay hindi pa tapos. Ang mga salitang makina galing Amerika, hindi kumpletong stealth at walang record sa labanan ay maririnig sa bawat pulong. Ngunit para sa akin, ang mga salitang iyon ay unti-unting nawawalan ng kabuluhan dahil ang mga bansa sa gitnang silangan ay hindi na naaakit sa titulong pinakamahusay sa mundo. Ang gusto nila ay hindi ang ranggo ng performance. Ang gusto nila ay isang armas na makokontrol nila gamit ang sarili nilang mga kamay. Isang armas na magagamit nila sa panahon ng digmaan nang hindi humihingi ng pahintulot kaninuman. Gaano man ipagsigawan ng Pransya ang kahusayan ng Rafale, walang saysay ito kung hindi ito naririnig ng mga ayaw makinig. Sa panahong iyon, nakatanggap ako ng isang dokumento. Ito ay isang internal na dokumento na nakuha ko ng hindi opisyal sa pamamagitan ng isang intelligence analyst na eksperto sa gitnang silangan. Ikinandado ko ang pinto ng aking opisina at binuklat ito. Ang mga unang pahina ay pamilyar na sa akin, mga palatandaan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng UAE at Pilipinas, mga talakayan tungkol sa joint development ng Agila at mga negosasyon sa pagtatayo ng mga lokal na pasilidad para sa maintenance. Ngunit sa huling pahina, natigilan ang aking kamay. Nakasulat sa dokumento, ang halagang isinasaalang-alang ng UAE bilang pangmatagalang pamumuhunan sa proyektong Agila ay humigit kumulang 1.5 trilyong piso. Nang makita ko ang numerong iyon, sandali akong hindi makahinga. 1.5 trilyong piso, hindi ito simpleng halaga para sa ilang fighter jets. Ang sukat na ito ay katumbas na ng pagdidisenyo ng isang pambansang sistema ng seguridad ng magkasama. Kasama dito ang partisipasyon sa joint development ng Agila, pagtatayo ng lokal na infrastruktura para sa maintenance, pag-integrate ng mga sistema ng armas na angkop sa gitnang silangan, at pagkonekta sa karagdagang mga network ng depensa sa himpapawid. Ang UAE ay hindi lamang nagbabalak bumili ng fighter jet. Plano nilang idisenyo ang kinabukasan ng kanilang industriya ng depensa kasama ang Pilipinas.
Ang sinasabi ng dokumentong iyon ay nakakagulat. Ang nawala sa Pransya ay hindi lang 250 bilyong pisong pondo para sa development. Ito ay ang buong pamumuno sa merkado ng depensa sa gitnang silangan sa mga darating na dekada. Isinara ko ang dokumento at matagal na tumingin sa kisame. Ang sumunod na araw, sa isang pribadong pagpupulong, sa unang pagkakataon, nauwi ito sa mainitang pagtatalo. Isang general ang unang nagsalita, hindi makukuha ng UAE ang F-35 at ang Agila ay hindi pa tapos. Kung maghihintay tayo, babalik sila dahil wala silang ibang pagpipilian. Sumagot naman ang isa pang opisyal, hindi isang tapos na fighter jet ang gusto nila. Ang gusto nila ay isang fighter jet na direktang makokontrol ng kanilang bansa. Magkaiba ang dalawang bagay na iyon. Bakit natin kailangang ibigay ang teknolohiya? Mawawala ang competitive advantage ng industriya ng depensa ng Pransya. Kung hindi natin ibibigay, mawawala sa atin ang merkado. Nawawala na nga sa atin. Pero kailangan nating protektahan ang dangal ng Pransya. Sa pagprotekta sa dangal, mukhang mawawala sa atin ang buong merkado ng bansa. Lalong uminit ang pagtatalo. Sinisi ng Ministry of Defense ang industriya ng depensa at sinabi naman ng industriya na masyadong hinigpitan ng gobyerno ang paglilipat ng teknolohiya. May nagsabing ito ay isang pagkabigo sa estratehiya sa negosasyon, habang may nagsabing ang kahilingan mismo ng UAE ay hindi makatwiran. Nagturuan ang lahat. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, tahimik akong sumandal sa aking upuan. Naramdaman ko na ang dahilan ng pagkatalo ng Pransya ay hindi ang kakulangan sa teknolohiya o pagkakamali sa estratehiya sa negosasyon. Ang problema ay ang kayabangan. Matagal naming pinaniwalaan na ang mundo ang dapat lumapit sa amin. Ang mga kliyente ang dapat tumanggap ng aming mga kondisyon, sumunod sa aming mga paraan at kumilos sa loob ng aming pahintulot. Ang kaisipang iyon, sa loob ng dekada, ay hindi kailanman pinagdudahan at naging matatag at nagbago ang mundo. Nang gabing iyon, muli kong pinag-aralan mula sa simula ang estratehiyang inilalatag ng Pilipinas sa gitnang silangan. Protektahan ang kalangitan ng gitnang silangan gamit ang sistemang pandepensa sa himpapawid na tala, palakasin ang depensa sa lupa gamit ang mga tangking Tamaraw at artileryang Kidlat at magdisenyo ng isang three-dimensional na istruktura, depensa na nagsasama-sama ng mga drone at radar system. Sa ibabaw niyan, idinagdag ang sistema ng suporta sa logistik, pagsasanay ng mga tauhan at pagtatatag ng lokal na base ng produksyon. At inuugnay nila ang kooperasyon sa enerhiya at mga network ng transportasyon ng langis upang pagsamahin ang seguridad at ekonomiya sa isang pakete. Isang fighter jet lang ang ibinenta ng Pransya at tapos na. Ang Pilipinas ay lumilikha ng isang bagong pakete ng alyansa na nag-uugnay sa buong bansa. Habang tinitingnan ko ang kabuuang larawan, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot, hindi galit, hindi panghihinayang, purong takot. Ang katotohanan ang Pilipinas ay nagiging hindi lang isang simpleng supplier ng armas sa gitnang silangan, kundi ang pinagkakatiwalaang panlabas na kasosyo ng mga bansa sa rehiyon iyon ang pinagmumulan ng takot. At ang pinakanakakatakot ay ito, ang pag-akyat ng Pilipinas sa posisyong iyon ay hindi dahil sa anumang political deal o sa lohika ng kapangyarihan. Tinanong muna nila kung ano ang kailangan ng kabilang panig at kumilos sila ayon doon. Bumuo sila ng relasyon sa pamamagitan ng tiwala, hindi pahintulot. Gabi na, nag-iisa ako sa opisina at kinuha ko ang isang lumang litrato mula sa drawer ng aking mesa. Ito ay isang group picture na kuha noong matagumpay na na-export ang Rafale nang maisara ang kontrata sa Ehipto. Lahat ay nakangiti, kasama ako doon. Noong mga panahong iyon, tunay akong naniniwala na ang mundo ay pag-aari ng Pransya. Ibinaba ko ang litrato at mahinang bumulong. Ipinagmalaki nating tayo ang pinakamahusay sa mundo, ngunit hindi natin kailanman naintindihan kung ano talaga ang gusto ng mundo. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, tumingin ako sa labas ng bintana at nagdagdag ng isang pangungusap. Hindi armas ang ginawa ng Pilipinas. Gumawa sila ng isang bagong panahon. Isang umaga, isang maikli ngunit makabuluhang ulat ang natagpuan ko sa mga briefing materials tungkol sa gitnang silangan. Sa gitna ng sunod-sunod na pag-atake ng drone at missile, ilang mahahalagang pasilidad ng enerhiya ng UAE ang direktang nanganib, ngunit matagumpay na naipagtanggol ng walang malaking pinsala. At sa sentro ng depensang iyon,
ay ang sistemang pandepensa sa himpapawid ng Pilipinas na tala na agarang ipinadala. 2 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Ito ay aktwal na labanan, hindi pagsasanay. Sa isang sitwasyon kung saan may mga totoong missile at drone na dumarating, ipinagtanggol ng sistema ng depensa ng Pilipinas ang mga mahahalagang pasilidad. At ito ay agarang ipinadala, ibig sabihin, dinala ang kagamitan pagkatapos sumiklab ang krisis. Kasama rin sa ulat ang pagsusuri ng isang lokal na opisyal, mas mahusay pa sa inaasahan ang performance. Sumunod ang impormasyon na sinimulang tawagin ng media sa gitnang silangan ng tala, hindi bilang isang alternatibo sa Patriot, kundi isang next generation game changer. Ibinaba ko ang ulat at tumingin sa labas ng bintana. Bigla kong naalala ang mga panukala sa kooperasyon sa depensa sa himpapawid na matagal nang inaalok ng Pransya sa gitnang silangan. Mayroon din kaming sistema ng depensa sa himpapawid. Maraming beses na rin kaming nakipagnegosasyon. Ngunit laging may mga kondisyon ang Pransya. Saklaw ng technology transfer, access sa operating codes, control sa sistema ng maintenance. Ang bawat isa sa mga kondisyong iyon ay nagpatagal sa negosasyon at sa panahong iyon, naunahan kami ng Pilipinas. At pinatunayan ng Pilipinas ang kanilang kakayahan sa aktwal na labanan. Alam kong ang katotohanan iyon ay hindi lamang isang teknikal na tagumpay. Para sa mga bansa sa gitnang silangan, ang sistema ng depensa sa himpapawid ay isang usapin ng kaligtasan. Kung isa man lang sa kanilang mga pasilidad ng langis ang matamaan, mayayanig ang buong ekonomiya ng bansa. Ang katotohanang ipinagtanggol ng armas na gawa sa Pilipinas, ang mga pasilidad na iyon, ay isang mas malakas na patunay ng tiwala kaysa sa anumang promotional na materyales. Pagkatapos nito, sinimulan kong masusing pag-aralan ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga bansa sa gitnang silangan. Hindi sila nawawala pagkatapos maisara ang kontrata. Pagkatapos ng delivery, nananatili ang kanilang mga tauhan sa lugar upang agad na tumugon kung may mga problema sa operasyon. Nagpapatakbo sila ng mga programa ng pagsasanay para sa mga lokal na sundalo at inaayos nila ang supply ng pyesa at ischedule ng maintenance kasama ang bumibiling bansa ayon sa kanilang mga pangangailangan. Kung kinakailangan, nagtatayo sila ng lokal na linya ng produksyon at nagdidisenyo ng mga plano sa pag-upgrade kasama ang bumibiling bansa. Sa Pransya, ang relasyon ay natatapos sa sandaling mapirmahan ang kontrata. Sa Pilipinas, ang relasyon ay nagsisimula pagkatapos ng pirmahan. Dahil sa pagkakaibang iyon, nagbago ang pananaw ng mga bansa sa gitnang silangan sa Pilipinas. Sinimulan nilang tingnan ang Pilipinas hindi bilang isang supplier ng armas, kundi isang bansang mananatili sa kanilang tabi kahit sumiklab ang digmaan. Ang tiwalang iyon ay mas malakas kaysa sa anumang performance sheet o presyo. Sa panahong iyon, sa isang internal na ulat ng industriya ng depensa ng Pransya, sa unang pagkakataon, lumitaw ang terminong Philippine Phobia. Nanginginig ang aking mga kamay nang matanggap ko ang ulat na iyon. Ganito ang nilalaman. Ang Pilipinas ay hindi na isang murang katunggali. Ang Pilipinas ay pumapasok sa buong istruktura ng politika, militar at ekonomiya ng bumibiling bansa. Kung magpapatuloy ang Pransya sa kasalukuyang paraan, sa loob ng susunod na 10 taon, mawawala sa atin ang karamihan sa mga pangunahing merkado ng depensa sa gitnang silangan at silangang Europa. Nang ibahagi ang ulat na ito sa isang pulong, may ilang nagalit at sinabing ito ay isang pinalaking pagsusuri. Marami pa rin ang hindi makatanggap na umabot na sa ganoong antas ang Pilipinas. Ngunit alam ko na hindi ito isang pagmamalabis. Ang mga bagay na personal kong nakita ay nagpapatunay sa bawat pangungusap na iyon. Nang gabing iyon, nakipagkita ako sa isang dating kasamahan, isang ehekutibo sa isang kumpanya ng depensa sa Pransya. Sa isang maliit na restaurant sa labas ng Paris, tahimik kaming uminom habang nag-uusap, pagod na pagod ang kanyang itsura. Sinabi niyang mabigat ang kanyang loob dahil sa sunod-sunod na pagkabigo sa mga kamakailang negosasyon. Maingat akong nagtanong, ano ang nararamdaman mo sa sitwasyon sa gitnang silangan ngayon? Sandali niyang tiningnan ang kanyang baso bago sumagot. Dati, akala natin tayo ang sagot. Kapag pumasok ang Pransya, kalahati na ng negosasyon ang tapos. Pero iba na ngayon. Paano nagbago? Sinasabi nilang mas praktikal ang Pilipinas. Hindi tungkol sa performance ang pinag-uusapan, ginagamit lang nila ang salitang praktikal. Hindi lang siguro dahil mura, tama? Dahan-dahan siyang umiling.
May narinig ako mismo mula sa isang lokal doon. Sabi nila, nararamdaman nilang nirerespeto sila ng Pilipinas. Tayo, palaging naglalatag ng mga kondisyon. Ang Pilipinas, tinanong muna kung ano ang kailangan nila. Sa mga salitang iyon, ibinaba ko ang aking baso. Respeto. Hindi ko kailanman naisip na ang salitang iyon ay maaaring maging isang napakahalagang salik sa mga negosasyon sa depensa. Palagi kaming naniniwala na ang teknolohiya at performance ang sagot. Sa harap ng pinakamahusay na armas sa mundo, ang mga salitang tulad ng respeto at relasyon ay itinuturing naming pangalawa lamang. Ngunit iba na ang takbo ng mundo. Sinusuri namin ang aming mga kliyente. Inuunawa sila ng Pilipinas. Nang gabing iyon, habang pauwi, isa-isa kong binalikan ang mga kaso ng Pilipinas. Ang napakabilis na delivery na ipinakita nila sa kontrata sa Poland, ang agarang pagtugon sa krisis sa depensa sa himpapawid ng UAE, ang mga usapin sa kooperasyon sa susunod na henerasyong fighter jet sa Saudi Arabia, ang istruktura ng kooperasyong teknolohikal sa Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang gumagawa ng malalakas na armas. Ito ay isang bansang kumikilos ng pinakamabilis sa mga sandaling pinakakailangan sila ng kabilang panig. Kapag may digmaan, agad silang kumikilos. Kapag may missile na dumarating, agad silang nagpapadala ng sistema ng depensa sa himpapawid. Mayroon silang kakayahang umangkop na baguhin ang kanilang sistema upang matugunan ang mga kondisyong gusto ng bumibiling bansa. May isang taong nagsabi noon tungkol sa Pilipinas, hindi armas ang ipinapadala ng Pilipinas, kundi kapanatagan. Ang mga salitang iyon ay hindi na isang pagmamalabis para sa akin. Isinara ko ang mga dokumento at mahinang bumulong. Nabubuhay pa rin tayo sa kaluwalhatian ng nakaraan, ngunit ang Pilipinas ay isinasagawa na ang hinaharap. Sa isang punto, nagpasya ang gobyerno at industriya ng depensa ng Pransya na kumilos. Ito ay isang malawakang opensiba upang pigilan ang pagpasok ng Pilipinas sa gitnang silangan. Sistematikong ipinakalat nila ang mensahe sa mga bansa sa gitnang silangan na ang Agila ay isang hindi pa napatutunayang fighter jet. Ang Rafale F5 pa rin ang pinakamahusay sa mundo, habang ang Agila ay isang hindi pa tapos na plataporma, isang pahayag na inilabas sa mga opisyal na channel. May ilang media sa Pransya na mas lumala pa, naglabas ng mga artikulo na nagsasabing ang Pilipinas ay walang magagawa kung walang teknolohiya ng Amerika. Sa simula, inakala kong magkakaroon ng epekto ang estratehiyang iyon. Ngunit ang reaksyon ng mga bansa sa gitnang silangan ay ganap na taliwas sa inaasahan ng Pransya. Sa halip na pagdudahan ang Pilipinas, mas lalo silang nagalit sa kilos ng Pransya. Isang mataas na opisyal ng UAE ang nagsabi sa isang hindi opisyal na pagtitipon ayon sa isang ulat, iniisip pa rin ng Pransya na wala tayong ibang pagpipilian, ngunit ngayon, meron na. Nandiyan ang Pilipinas. Isang opisyal mula sa Saudi Arabia ang nagbigay din ng katulad na reaksyon. Ang Pilipinas, tinatanong muna kung ano ang kailangan namin. Ang Pransya, ang sinasabi lang nila ay kung ano ang maaari nilang ibigay. Nang makarating ang mga salitang iyon sa Pransya, biglang nanlamig ang kapaligiran sa mga pulong. Nang matanggap ko ang ulat na iyon, matagal akong hindi nakapagsalita. Sinubukan naming protektahan ang aming posisyon sa pamamagitan ng pag-atake sa aming katunggali, ngunit sa mata ng mga bansa sa gitnang silangan, ito ay nabasa bilang kayabangan ng Pransya. Sa pag-atake nila, hindi nila mas pinagdudahan ang Pilipinas, kundi mas lalo nilang inilayo ang kanilang sarili sa Pransya. Sinubukan naming sirain ang Pilipinas, ngunit sa huli, kami ang nasira. Muli kong naalala ang mga salitang, kami ay nakipagtransaksyon, ngunit ang Pilipinas ay bumuo ng relasyon. Habang ang kakulangan sa pondo para sa development ng Rafale F5 ay nagiging isang malaking problema, nagsimulang mayanig ang Pransya. Ang nawawalang pondo dahil sa pag-alis ng UAE ay umabot sa trilyon-trilyong piso at ang pressure sa budget ay sumabog sa lahat ng dako. Dahil dito, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng Ministry of Defense at ng industriya ng depensa kung sino ang may kasalanan. Sinabi ng Ministry of Defense na masyadong mahigpit ang industriya sa negosasyon sa technology transfer. Sumagot naman ang industriya na masyadong hinigpitan ng gobyerno ang pagbabahagi ng teknolohiya. Isang general ang nagsabi, kung ipinamigay natin ang ating pangunahing teknolohiya, tapos na sana ang industriya ng depensa ng Pransya. Ngunit hindi nagpatalo ang isang batang opisyal sa pagprotekta sa teknolohiya na wala sa atin ang buong merkado.
Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, naisip ko, ganito nagsisimula ang paghina ng isang bansa. Hindi sa pamamagitan ng pagkakaisa tungo sa iisang direksyon, kundi sa pamamagitan ng pagtuturuan habang bumabagsak. Napakalinaw ng larawang iyon sa aking mga mata at ito ay nakakatakot at nakakalungkot. Habang nagkakagulo ang Pransya sa loob, mas mabilis na kumikilos ang Pilipinas. Ang mga talakayan sa Joint Development ng Agila sa UAE ay naging mas konkreto at ang posibilidad ng kooperasyon sa susunod na henerasyong fighter jet sa Saudi Arabia ay pinag-uusapan na. Sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan, sabay-sabay nilang pinalalawak ang kooperasyon sa tala, tamaraw, mga drone, radar at maging sa enerhiya. Sa prosesong iyon, muli akong humanga sa paraan ng Pilipinas. Hindi sila basta-basta na lang nagbibigay ng teknolohiya. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga pangunahing teknolohiya habang nagbibigay ng sapat na access para makamit ng partner na bansa ang tunay na pagsasarili. Ito ay isang balansing diskarte. Hindi ito ibibigay namin ang lahat ng gusto nyo, kundi isang praktikal na paninindigan na magtutulungan tayo hanggat maaari para sabay tayong umunlad. Natural lang na maakit ang mga bansa sa gitnang silangan sa balansing ito. Ang isang bansang nagbibigay ng lahat ng walang kondisyon ay hindi makakakuha ng tiwala. Ngunit ang isang bansang alam kung paano protektahan ang kanyang mga pangunahing interes habang sapat na nirerespeto ang kabilang panig ay lumilikha ng tiwala. Alam ng Pilipinas kung nasaan ang linyang iyon habang ang Pransya ay tinanggal ang linyang iyon sa harap ng kanilang mga kliyente. Nang gabing iyon, binisita ko ang isang lumang museo ng hukbong panghimpapawid sa labas ng Paris. Wala namang partikular na dahilan. Gusto ko lang maglakad. Gusto kong makita ang mga lumang bagay. Marahil gusto kong muling maramdaman ang pakiramdam noong una akong pumasok sa industriyang ito. Sa loob ng museo, nakahilera ang mga fighter jet na dating ipinagmamalaki ng Pransya. Sa ilalim ng bawat isa, may mga paliwanag tungkol sa kung anong labanan at kung anong papel ang ginampanan nito. Dahan-dahan akong naglakad habang binabasa ang mga iyon. Naalala ko noong kabataan ko, nang una kong makita ang Rafale. Ang sandaling iyon, habang tinitingnan ang matulis na sasakyang panghimpapawid na naniniwalang pangungunahan ng Pransya ang mundo. Ang pagmamalaking nararamdaman ko sa tuwing maisasara ang isang negosasyon, ang pananabik habang iniisip ang ugong ng makina ng Rafale sa kalangitan ng gitnang silangan. Ang pakiramdam na iyon ay tila napakalayo na ngayon. Matagal akong nakatayo sa harap ng isang nakadisplay na fighter jet at sa tahimik na lugar na iyon, mahina akong bumulong. Matagal nating pinaniwalaan na tayo ang bansang pinipili. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig, kumirot ang isang bahagi ng aking puso. Hindi ko masabi kung ito ay pagsisisi o kalungkutan. Ngunit ang malinaw ay tila may narinig akong tunog ng isang bagay na matagal nang binuo na dahan-dahang bumabagsak. Dahan-dahan akong nagpatuloy. Ngunit hindi naghintay ang Pilipinas na mapili. Sila ang unang umunawa sa kabilang panig, unang nag-abot ng kamay, at unang naghanda para sa hinaharap. At sa kaibuturan ng aking puso, sa unang pagkakataon, inamin ko, hindi nakikipagkumpetensya ang Pransya sa Pilipinas ngayon. Nakikipaglaban kami sa isang nagbagong mundo gamit ang mga paraang isang henerasyon ng nahuhuli. Ang balita ay dumating ng madaling araw. Isang kagyat na ulat na nagsasabing nagkaroon ng malawakang pag-atake ng drone at missile sa mga pangunahing pasilidad ng enerhiya sa gitnang silangan. Ang mga mahahalagang infrastruktura ng enerhiya ng UAE at Saudi Arabia ay direktang nanganib at habang nagpapakita ng mga senyales ng biglaang pagtaas ang presyo ng langis sa mundo, ang buong merkado ng enerhiya ay napuno ng tensyon. Sa Paris, sunod-sunod na ipinatawag ang mga kagyat na pulong. Sinuri ng Pransya at Amerika ang sitwasyon, tinalakay ang mga paraan ng pagtugon at naghanda ng mga pahayag. Ngunit sa aktwal na larangan, hindi kami ang pinakamabilis na kumilos. Isang ulat ang pumasok na nagsasabing ang mga baterya ng sistemang tala na nakalagay na sa UAE at ang mga karagdagang baterya na agarang ipinadala ang gumanap ng pangunahing papel sa matagumpay na pagtatanggol sa mga pangunahing pasilidad ng enerhiya. Mabilis na ibinalita ng media sa gitnang silangan ang katotohanan ito. Lumitaw pa ang mga salitang ipinagtanggol ng Pilipinas ang kalangitan ng Arabia. Habang pinapanood ko ang balita sa TV ng aking opisina, hindi ako makapagsalita. Ang mga eksena ng pag-intercept
ay pumuno sa screen. Ang mga missile na lumilipad na may liwanag sa dilim, ang pagsabog sa himpapawid, at ang mga pasilidad na naprotektahan. Ang mga eksenang iyon, mas malinaw kaysa sa anumang paliwanag, ay nagsasabi ng isang katotohanan. Ang sentro ng seguridad sa gitnang silangan ay hindi na ang Pransya. Kinuha ko ang aking tasa ng kape, ngunit ibinaba ko rin ito, tila walang anumang dadaan sa aking lalamunan. Ilang araw matapos ang pag-atake, nagsimulang magdaos ng mga kagyat na pulong sa seguridad ang mga bansa sa gitnang silangan. Ang ulat na naglalaman ng mga tinalakay sa mga pulong na iyon ay ipinadala rin sa akin. Ang nilalaman ay nakakagulat. Ilang bansa sa gitnang silangan ang nagsimulang talakayin ang isang kolektibong sistema ng depensa, isang istrukturang katulad ng Middle Eastern NATO. At sa mga talakayang iyon, may isang bansa na paulit-ulit na tinutukoy bilang pangunahing panlabas na kasosyo, ang Pilipinas. Ang dahilan ay simple ngunit malinaw. Ang Pilipinas ay isang bansa na kayang iugnay ang lahat. Fighter jets, sistema ng depensa sa himpapawid, self-propelled howitzers, tangke, drone, pagpino ng langis, transportasyon ng enerhiya, at sistema niya maintenance. Bukod pa rito, hindi sila nagpapataw ng political pressure tulad ng Amerika at hindi nila itinatago ang teknolohiya at naglalatag ng mga kondisyon tulad ng Pransya. Ang paraan ng sabay na pakikipaglaban, pagtatanggol, at pag-unlad iyon mismo ang gusto ng gitnang silangan. Habang binabasa ko ang ulat, napabulong ako sa aking sarili. Ang Pilipinas ay hindi na isang supplier ng armas. Sila na ang nagdidisenyo ng mga alyansa. At pagkatapos, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Habang lumalala ang kakulangan sa pondo para sa proyektong Rafale F5, nagsimulang lumitaw sa loob ng Pransya ang mga boses na nagsasabing dapat pag-aralan ang kooperasyon sa Pilipinas. Ang karanasan sa development ng Agila, kakayahan sa mass production, posibilidad ng development ng carrier-based aircraft, at posibilidad ng joint research sa makina at radar. May ilang opisyal na nagsabing kailangan nating makipagkamay kahit sa ating katunggali. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sandali akong natulala. Dati, ang Pransya ang pumipili sa mundo. Kami ang pumipili kung aling bansa ang aming makikipagtulungan. Ngunit ngayon, sa isang opisyal na pulong, lumalabas ang mga salitang kailangan ng Pransya ang tulong ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, mas malinaw kong naramdaman na nagbago na ang realidad. Tapos na ang panahon na minamaliit namin ang Pilipinas. Nang gabing iyon, matagal na panahon, nakipaghapunan ako sa aking anak na isang opisyal ng militar. Matagal na kaming hindi nakikita dahil sa aming abalang schedule. Mukhang malusog ang aking anak at bagay sa kanya ang uniforme. Nag-usap kami tungkol sa iba't ibang bagay habang kumakain at sa isang punto, maingat akong nagtanong. Sa henerasyon ninyo, iniisip pa rin ba ninyong ang Pransya ang pinakamahusay sa mundo? Sandali niyang ibinaba ang kanyang mga kubyertos at dahan-dahang sumagot. Ama, sa aming henerasyon, hindi na gaanong mahalaga kung sino ang pinakamahusay. Ang mas mahalaga ay kung sino ang mananatili sa iyong tabi kapag dumating ang krisis. Ibig sabihin, ang Pilipinas iyon? Sa ngayon, ganyan po ang tingin ng gitnang silangan. Naramdaman kong tinamaan ng mga salita ng aking anak ang isang bahagi ng aking puso. Sa mata ng mga batang henerasyon na tumitingin sa mundo, bilang mga opisyal ng militar, malinaw na rin ang pagbabagong iyon. Hindi ang pinakamahusay na armas sa mundo, kundi ang kasosyo na mananatili hanggang sa huli. Sa panahon ng krisis iyon, ang batayan ng susunod na henerasyon sa paghusga sa isang makapangyarihang bansa. Pagkatapos ng hapunan, nag-iisa akong naglakad sa tabi ng ilog Seine, malamig ang hangin. Ang gabi ng Paris ay parang isang larawang nakalatag sa ibabaw ng ilog, ngunit ang kagandahang iyon ay tila napakalayo. Habang naglalakad, isa-isa kong inalala ang lahat ng nangyari. Ang pananahimik ng UAE, ang 1.5 trilyong pisong pamumuhunan, ang pagtatanggol ng tala sa aktwal na labanan, ang mga talakayan tungkol sa Middle Eastern NATO, at ang realidad na kailangan na ng Pransya ang tulong ng Pilipinas. Lahat ng iyon ay naguugnay sa isang larawan. Tumingin ako sa ilog at dahan-dahang bumulong. Hawak pa rin natin ang trono ng nakaraan, ngunit ang Pilipinas ay nakaupo na sa trono ng hinaharap. Sa paglipas ng panahon, lalong naging malinaw ang mga galaw ng mga bansa sa gitnang silangan. Hindi na nila tinitingnan ang pakikipagtulungan sa Pilipinas bilang simpleng pagbili ng armas.
Ang Saudi Arabia at Qatar ay hindi na bumibili ng armas ng Pilipinas bilang individual na item. Sa halip, sinisikap nilang iugnay ang sistema ng depensa sa himpapawid, mga fighter jet, mga tangke, suporta sa logistik, at pagsasanay ng mga tauhan sa isang sistema. Ang Pilipinas, na kinikilala bilang isang bansang may kakayahang integrate ang tala, agila, tamaraw, kidlat, mga drone, radar, satellite, at maging ang kakayahan sa cyber warfare, ay nagiging isang kasosyo na nag-aalok ng isang buong ekosistema ng seguridad. Habang tinitingnan ko ang ulat, napagtanto ko, hindi na tinitingnan ng gitnang silangan ang Pilipinas bilang isang tindero ng armas. Tinitingnan nila ang Pilipinas bilang arkitekto ng kanilang seguridad sa hinaharap. Na ito ay hindi lamang isang impresyon, muli kong napatunayan sa mga sumunod na datos. Habang sinusuri ko ang istruktura ng supply ng langis sa gitnang silangan, muli akong nagulat. Ang Pilipinas, habang isa sa mga pinakamalaking importer ng langis mula sa gitnang silangan, ay gumaganap din ng mahalagang papel bilang isang pangunahing hub na nagre-refine nito at nag-export sa buong mundo. Maraming bansa, tulad ng Australia, Amerika, Japan at Singapore, ay umaasa sa refined na langis at aviation fuel mula sa Pilipinas. Nang makita ko ang istrukturang iyon, sabay-sabay kong naintindihan kung bakit ganoon na lang ang tiwala ng gitnang silangan sa Pilipinas. Binibili ng Pilipinas ang langis ng gitnang silangan, nire-refine ito at ibinebenta sa buong mundo habang sabay na nagbibigay ng mga sistema ng depensa sa himpapawid at mga armas na nagpoprotekta sa kalangitan at kalupaan ng mga bansang iyon. Ang seguridad, ekonomiya at enerhiya ay magkakaugnay. Kung mawawala sa gitnang silangan ng Pilipinas, hindi lang isang supplier ng armas ang mawawala sa kanila, kundi isang kasosyo sa pag-export ng enerhiya at isang arkitekto ng seguridad ng sabay. At kung mayayanig ang relasyon ng Pilipinas sa gitnang silangan, ang kanilang buong supply chain ng enerhiya ay manganganib. Ito ay hindi isang transaksyon. Ito ay isang komunidad ng kapalaran. Nang maintindihan ko ang ugnayang iyon, kinilabutan ako. Ano nga ba ang sinubukang itayo ng Pransya sa gitnang silangan sa loob ng dekada? Mga kontrata ng armas, teknolohikal na kahusayan, politikal na impluensya. Ngunit ang Pilipinas, sa halip na mga konseptong iyon, ay lumikha ng isang istruktura kung saan kung wala ang isa, pareho silang hihina. Hindi ito ipinilit. Natural itong nabuo sa pamamagitan ng pagsasama. Sa panahong iyon, nagsimulang umihip ang hangin ng pagbabago sa loob ng Ministry of Defense ng Pransya. Habang lumalaganap ang pananaw na hindi na maaaring balewalain ang Pilipinas, isang research team ang tahimik na binuo. Ang pangalan, Analysis of the Philippine Defense Model. Ang mga tanong na kanilang sinisiyasat ay simple. Bakit nakakabuo ang Pilipinas ng pangmatagalang relasyon sa mga bumibiling bansa? Bakit natagpuan ng Pilipinas ang balanse sa pagitan ng pagbabahagi ng teknolohiya at pagprotekta sa kanilang mga pangunahing interes? Bakit hindi lang simpleng pag-export ang ginagawa ng Pilipinas, kundi pagbuo ng isang istruktura ng alyansa? Nang marinig ko ang balita tungkol sa pagbuo ng team na iyon, hindi ko maitago ang aking pagkadismaya. Dati, naniniwala ang Pransya na ang mundo ang susunod sa kanila. Ang ibang mga bansa ang mag-aaral ng mga paraan ng Pransya at gagawing modelo ang mga estratehiya ng Pransya. Ngunit ngayon, ang Pransya na ang nasa posisyon na gustong matuto mula sa Pilipinas. Hindi ko masabi kung ito ay isang kahihiyan o isang pag-unlad. Ngunit ang malinaw ay nagbago na ang panahon. Habang inaayos ko sa huli ang mga ulat tungkol sa Pilipinas sa aking mesa, naramdaman ko kung gaano kalaki ang ipinagbago ng aking mga pananaw mula sa simula. Nang unang lumitaw ang pangalang Pilipinas sa conference room, nakaupo ako habang pinipigilan ang tawa. Sa loob-loob ko tumatawa rin ako. Ang ideya na ang Pilipinas ang magiging alternatibo sa Pransya ay tila isang katatawanan. Ngunit ngayon, alam ko na kung gaano kayabang ang kaisipang iyon. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang gumagawa ng malalakas na armas. Sila ay isang bagong uri ng makapangyarihang bansa na nirerespeto ang kabilang panig, nagbabahagi ng teknolohiya, ginagarantiyahan ang soberanya sa operasyon, pinapalago ang kanilang mga kasosyo, at pinagsasama-sama ang seguridad, ekonomiya at enerhiya. Higit sa lahat, hindi nila ginagawa ang alyansa sa pamamagitan ng utos. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng tiwala, at ang pagkakaibang iyon ang nagbabago sa mundo.
Naging kumbinsido ako na ang Pilipinas ay magpapalawak ng kanilang impluensya hindi lang sa gitnang silangan, kundi pati na rin sa silangang Europa, Timog Silangang Asya at Aprika. Hindi ito isang hula, ito ay isang agos na nagsimula na. At sa sentro ng agos na iyon ay ang Pilipinas, habang ang Pransya ay nasa posisyon na kailangang sumunod sa agos na iyon. Gabi na, nakaupo ako mag-isa sa isang bangko malapit sa Ilog Seine. Ang gabi ng Paris ay nanginginig sa ibabaw ng tubig. May mga taong dumadaan sa tulay at mahinang umiihip ang hangin. Matagal akong nakaupo nang walang iniisip. Pagkatapos, dahan-dahang naayos ang aking mga kaisipan. Nagbabago na ang batayan ng isang malakas na bansa. Hindi na ang bansang mas maraming kinokontrol, kundi ang bansang mas pinagkakatiwalaan. Hindi na ang bansang mas naniniil, kundi ang bansang mas nakikisama. Hindi na ang bansang mas nangingibabaw, kundi ang bansang mas nagpapalago sa kabilang panig. Isang panahon na kung saan ang mga ganitong bansa ang pinipili ay darating. Tumingala ako sa langit. Maulap ang kalangitan ng Paris kaya halos walang bituin na makita at tahimik akong bumulong. Sinubukan ng Pransya na sakupin ang mundo, ngunit alam ng Pilipinas kung paano makisama sa mundo. Isang sandaling katahimikan. Ang ilog ay tahimik na dumadaloy. Kaya sa huli, ang hinaharap ay papanig sa Pilipinas. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang gabing iyon sa tabi ng Ilog Seine. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, inamin kong ganap na nagbago ang aking pinaniniwalaan sa buong buhay ko. Ang paniniwalang ang Pransya ang pinakamahusay sa mundo. Ang kumpiyansang kami ang bansang pinipili lahat ng iyon ay gumuho. At sa lugar nito, isa na lang ang natira. Isang malalim na paghanga sa bansang tinatawag na Pilipinas. Bilang isang eksperto sa depensa, napakaraming armas na mula sa iba't ibang bansa ang aking nakita. Nakita ko ang mga paraan ng pakikipagkumpetensya sa performance, pakikipaglaban sa presyo at pagtutulak sa pamamagitan ng politika. Ngunit iba ang Pilipinas. Nagbebenta sila ng teknolohiya habang nagtatayo ng tiwala at naghahatid sila ng armas habang bumubuo ng relasyon. Nagbebenta kami ng armas, ngunit ang Pilipinas ay nagbebenta ng tiwala. Ang isang pangungusap na iyon, ang katotohanan ng mundo na matagal kong hindi nakita. Kayo, habang nakikinig sa kwentong ito, ano ang inyong naiisip? Ang Pilipinas, sa mata ng isang French defense strategist, hindi ba't sapat na maipagmamalaki? Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang magaling gumawa ng armas. Ito ay sumusulong bilang isang bagong uri ng makapangyarihang bansa na nirerespeto ang kapwa, sabay na umuunlad, at kumokonekta sa mundo sa pamamagitan ng tiwala. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, babalik kami na may mas kawili-wiling mga kwento. Ito ang Special Pilipinas, na nagpapakilala ng mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa. Salamat!